Okay, ang sagot naman para sa katanungan nating kahapon, dalawang batong itim, malayo ang nararating, ang sagot ay mata. Proceed tayo sa panibago nating tanong mga kabayan. Tignan natin kung sino makakakuha ng tamang sagot at bawal magbasa sa comment section. Baka kasi yung iba ginagaya lang yung tamang sagot ng ibang tao eh. Ito na ang katanungan, makinig maigi. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Ano ito? Kayo nang balang sumagot mga kabayan, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tonton. Taong 1990, Sanrique, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, isang mangingisda sa karagatan na sakop ng Sanrique itong si Tonton. Panganay sa 8 magkakapatid at ang kanyang ama ay isang paralitiko. Maagang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sobrang pag-inom. Kaya naman silang magkakapatid lang ang nagtutulong-tulong upang makaraos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing dadaong mula sa pangingisda itong si Tonton, kaagad namang nilalako ng 2 niyang kapatid na babae ang mga nahuling isda. Kakainin at magpapahinga lang siya sandali at muli na namang maghahanda upang maglagak ng mga panggal o yung panghuli ng mga alimang sa ilog. Sa ganitong paraan na itatawid ng binata ang pang-araw-araw nilang pangangailangan, isama pa dito ang gamot ng kanyang ama. Minsan isang umaga, umuwi si Tonton na walang huli sa kadahilan ng nasira ang lambat niya dahil aksidente itong nadaanan ng barko. Medyo malalim din kasi ang kanilang pinaglalagakan ng lambat at kadalasan may napapadaan pang mga barko. Tay, pasensya na po kayo ha. Wala po akong nahuli kasi nasira po yung lambat natin eh. Wika ni Tonton sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Ton. Gamit lang yon, kayang palitan. Ang mahalaga, ligtas kang nakauwi. Puntahan mo ang Tio Ariel mo. Manghiram ka sa kanya ng lambat para kahit papano makalakad ka ngayong umaga. Tugon ng kanyang ama. Kaagad namang umalis ang binata upang magpunta sa kanyang tiyuhin. Hindi naman siya tinanggihan dahil alam niyang si Tonton na lang ang inaasahan ng buong pamilya. Kaunting kaalaman, ang labay ay isang uri ng gamit sa pangingisda. Binubuo ito ng napakaraming linya ng pise. May mga kawil, ginagamit panghuli ng malalaking isda. Kitang ang tawag nito sa ibang dialekto, longline naman sa Ingles. Bagaman hindi masyadong gabay ni Tonton ang paggamit nito, wala din siyang nagawa kung hindi ang makipagsapalaran. Kaagad siyang nanghuli ng maliliit na alimasag upang gawing pamain. Pagsapit ng hapon, nagsimula na siyang iladlad ang kanyang dalang labay. Humigit kumulang 200 metro ang haba nito at merong mahigit 500 kawil. Isa-isa niya itong pinain sa 2 pasigan kasama ang 2 kapatid. Habang nag-aarya ay tila naramdaman niyang may humila sa pise. Hindi ito pangkaraniwan. Nakalutang pa ito sa tubig dahil hindi niya pa naibababa ang pabigat. Pinakiramdaman ng binata ang hawak na pise. Laking gulat niya nang bigla na lang itong hinatak pa ibaba. Sa kasamaang palad, sumabit ang ilang kawil sa kanyang damit at nahulog siya sa tubig. Dali-dali siyang nagubad at pilit na sumampa sa bangka. Nang makasampa ay tinignan niya ang pisit na nooy tuloy-tuloy pa din sa pagbulusok pa ibaba. Hindi niya na ito napigilan. Salip ay naglagay siya ng boya o palitaw sa pinakadulo ng kanyang labay. Sa isip-isip ng binata, isang napakalaking isda ang humahatak nito, kaya hinayaan niyang mapagod bago niya hatakin. Hanggang sa huminto na ang paghila nito, sinimulan ni Tonton ang marahang pag-angat ng pise. Napangiti siya dahil bumuhol ang kanyang labay.
May ilang malalaking isda ang kumagat sa kanyang mga pain. Tuloy-tuloy lang siya sa pagbatak ng labay hanggang sa umabot sa dulo. Dito niya napansin ang kakaibang bigat ng pising hinihila. Dahil imbis na lumaban ay tila sumasabay ito sa bawat paghatak niya. Marahan ang ginagawa niyang paghila. Dahil ayaw niyang makawala ang kung anumang nilalang ang nasa dulo ng kanyang labay. Alam ni Tonton sa sarili niyang malaking isda ang nahuli. Laking gulat niya nang tuluyang maiangat ang labay dahil isang napakalaking page ang kumagat ng kanyang pamain. Dali-dali niya itong sinabitan ng malaking kalawit at itinali sa hulihan ng bangka. Matapos nun, nagpa siyang dumaong. Pinagtitinginan siya ng iba pang mangingisda dahil sa hila-hila niyang napakalaking page. Tinatayang nasa mahigit 80 kilo ang timbang nito at napakahaba pa ng buntot. Aba insan, nakachamba. Siguradong malaking pera yan. Wika ng kanyang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Damian. Kaagad nitong tinulungan si Tonton maiahon ang isda. Dinala ito sa bagsakan at kaagad namang binili ng mga komprador. Aalis na sana siya nang muli siyang tinawag ng bumili sa kanyang huli. Ay to, hindi mo ba kukunin ang tabak at buntot nito? Aba sayang naman, hindi ko din magagamit yan. Wika nito at nagtaka naman si Tonton dahil hindi niya namang ugaling mag-ipon ng mga bahagi ng katawang isdang nahuhuli. Ngunit nang ipinaliwanag sa kanya ng lalaki kung ano ang pwedeng paggamitan ng tabak at buntot ng page, nagkaroon siya ng interes. Alam mo to, marami ang naghahabol nito, lalo na ang mga manggagamot. Pangontra kasi yan sa mga aswang, lalo na ang tabak. Nako, pag naisaksak mo yan sa katawan ng aswang, hinding-hindi nila mabubunot ang bagay na yan. Wika nito. Kaunting kaalaman tungkol sa tabak ng page. Isa itong bahagi ng buntot ng isda na parang hugis kutsilyo. Nakadepende ang haba at laki nito sa bigat at laki ng page. Ngunit ang nahuli ni Tonton, mahigit 1 ruler ang haba ng tabak. Kaagad itong tinanggal ng komprador at ibinigay kay Tonton. Sinabihan niya ding patuyuin ito ng binata sa araw kasama ng buntot. Ginawa naman ito ni Tonton. At nang matuyo ito, laking gulat ng binata dahil tumigas ang buntot na parang isang latigo. Mahigit 1 dipa ang haba nito. Ginawan niya ng hawakan para hindi dumulas sa kanyang kamay. Nang tignan niya ang tabak, nakita niya ang malalagaring talim. Namangha ang binata dahil noon pa lang siya nakahawak ng tabak ng page. Isinabit niya ang buntot ng page sa itaas ng kanilang pintuan. Samantalang ang tabak naman, ginawan niya ng espesyal na sisidlan. Ito ang dinadala niya sa tuwing papalaot. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagamit ng binata ang tabak. Nung minsang magpasama sa kanya ang tiyuhing mangilaw ng palos sa ilog. Habang naglalakad papunta sa mababaw na parte, nakarinig si Tonton ng tunog ng isang naglilimlim na manok. Kaagad niya itong binanggit sa kanyang tiyuhin. Ngunit sinabi nitong ibon lang ang may gawa nun. Hindi niya na binigyan ng pansin. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahanap nila ng palos na huhulihin, biglang may tumalon sa putikan. Kapwa sila nagulat at kaagad itong inilawan ng kanyang tiyuhin. Isang matandang babae ang nakaharap sa kanilang dalawa. Nakabuka ang bibig na parang nakahandang sakmalin sila. Napangiti naman ng tiyuhin ni Tonton dahil kilala niya ang matanda. Aling Tinay, abay gabi na. Anong ginagawa niyo dito sa ilog? Wika ni Mang Ariel na tiyuhin ni Tonton. Hindi naman nagsalita ang matanda. Sa halip ay umangil ito sa kanila. Unti-unti itong naglalakad papunta sa kanilang direksyon. At habang papalapit, unti-unting tumatayo ang buhok ng matanda.
Biglang nanayo ang balahibo ng dalawa. Akmang tatakbo na sana sila ngunit hindi nila nagawa dahil hanggang tuhod ang putik na inaapakan nila. Napamura na lang ang tiyuhin ni Tonton. Kaagad nitong binunot ang dala niyang itak. Anak ng aswang ka! Pati ba naman kaming kabaryo mo, bibiktimahin mo pa? Wika ni Ariel. At dahil hindi sila makakilos ng maayos, inantay nila ang matanda na makalapit sa kanila. Nakatulala pa din si Tonton dahil ito ang unang beses niyang makasagupa ng isang totoong aswang. Kaagad naman siyang siniko ng tiyuhin. Nang makabalik sa ulirat, binunot niya ang daladalang tabak. Nang makalapit sa kanila ang matanda, winasiwas ng tiyuhin niya ang dalang itak. Tinamaan ng matanda, ngunit tila dumudulas lang ang talim nito sa kanyang balat. Laking gulat ni Tonton nang biglang tumalon pa itaas ang elemento. Dinambahan ng kanyang tiyuhin. Pinipigilan naman ni Mang Ariel upang hindi siya makagat ng aswang. Ngunit napakalakas nito. Biglang kinagat ng matanda ang daliri ni Ariel dahilan para maputol ito. Napahiyaw sa sakit si Mang Ariel. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Tonton ang aswang. Ginamit niya ang tabak. Hinataw sa likod ang elemento. Napahiyaw ito sa sobrang sakit. Nagpagulong-gulong ang nilalang sa putikan habang pilit na binubunot ang nakasaksak na tabak ng page sa kanyang likuran hanggang sa tuluyan na itong tumakbo papalayo. Itinali ni Mang Ariel ng kanyang damit ang naputol na daliri at inaya si Tonton na puntahan ang bahay ng matanda. Ngunit hindi sumang-ayon ang binata. Minabuti nitong dalhin ang tiyuhin niya sa ospital upang maagapan ng pagdurugo ng sugat nito. Walang iya ka, Aling Tinay. Magbabayad ka sa pagputol mo sa daliri ko. Wika ni Tio Ariel. Binalaan niya din ang binata na mag-iingat dahil sa nagawa niya ay maaaring namarkahan siya ng aswang. Pagkauwi sa kanilang tahanan, kaagad niyang pinaliwanag sa kanyang ama ang naganap. Simula ng gabing iyon, naging alerto na si Tonton. Bago siya umalis ng bahay upang mangisda, nagsasaboy siya ng asin sa kanilang pintuan. Itinuro ito ng kanyang tiyuhin. Ngunit isang madaling araw, kakauwi pa lang ni Tonton galing sa pangingisda at habang papalapit siya sa kanilang bahay ay may nakita siyang isang anino na tila nagtatago sa puno ng nyug. Pinili niyang pagmasdan ito mula sa malayo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyan ng lumabas ang nilalang. Kulay itim ang balat. Kitang-kita ni Tonton ang kabuang anyo ng elemento dahil sa sulod na iniwan niya sa labas ng tahanan. Wala itong saplot at makintab ang katawan. Tila punong-puno ng langis o isang uri ng malapot na likido. Nagpaikot-ikot sa labas ng kanilang tahanan at tila may kung anong hinahanap. Nakita ni Tonton ang pagtalo nito sa bubong at saktong nakatalikod sa kanya ang nilalang. Kaya kinuha niya ang pagkakataon upang makapasok sa loob ng tahanan. Dali-dali niyang sinilip ang silid ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang mahimbing itong natutulog. Marahan siyang naglakad papunta sa kwarto ng kanyang mga kapatid. Laking pasasalamat niya dahil nasa maayos itong kalagayan. Naupo si Tonton sa kanilang sala. Pinakiramdaman ang pagkilos ng nilalang doon sa bubong. Marahan itong naglalakad. At maya-maya pa, tila hinawi nito ang bubong na gawa sa kugon. Napatayo ang binata at kaagad na naghanap ng sandatang gagamitin. Hanggang sa naalala niya ang buntot ng pagi na nakasabit sa pintuan ng kanilang tahanan. Nang makuha niya ito, sakto namang bumulusok ang nilalang mula sa kanilang bubungan, dahilan para magising ang isa sa mga kapatid ni Tonton. Dali-dali siyang tumakbo sa nilalang at hinagupit ito ng buntot ng pagi.
Napasigaw ang nilalang dahil sa sobrang sakit. Nagtataka siya dahil wala sa likod ng nilalang ang itinarak niyang tabak ng pagi. Nilingon siya ng nilalang. Umangil ito ng napakalakas sabay sugod papunta sa kanya. Dali-dali naman siyang lumabas ng bahay upang doon harapin ang elemento. Nang makalapit sa kanya ang aswang, muli niya itong hinampas ng hawak na sandata. Tinamaan ito sa braso at kitang-kita ni Tonton ang tila unti-unting pag-agnas ng balat nito. Muli siyang umamba ng hampas, ngunit sa pagkakataong iyon ay bigla na lang pumulas ng takbo ang aswang. Kaagad itong naglaho sa kadiliman. Pumasok ng tahanan si Tonton dahil nagising na din ang kanyang ama sa ingay. Anak, anong nangyari? Sino ba ang kaaway mo? Wika ng kanyang ama. Ano po tay aswang po. Sinugod po tayo dito sa bahay, sa palagay ko. Hindi niya po tayo titigilan Tugon ng binata. Hindi na nagawa pang matulog ni Tonton. Pagsikat ng araw ay kaagad niyang pinuntahan ang tiyuhin sa tahanan nito at saktong naroon ang pinsan niyang si Damian at mga kaibigan. Oh, pinsan! Balita ko sinugod daw kayo ni Tio Ariel ng aswang sa ilog Bungad na tanong ni Damian. Oo nga pinsan Naputulan ng daliri si Tio Ariel at kaninang madaling araw may isa pang sumugod sa bahay. Tugon ni Tonton. Nang marinig ito ni Tio Ariel, kaagad siyang lumabas ng tahanan. Si Aling Tinay din ba yung sumalakay sa inyo, Tonton? Wika ng kanyang tiyuhin. Umiling ang binata. Sinabi niyang ibang aswang ang sumalakay. Natandaan niya ang sinabi sa kanya na hindi mabubunot ang tabak ng pagi mula sa katawan ng aswang. Sa palagay ko po, Tio, hindi tayo titigilan ng mga lintik na yun Kaya kailangan po natin silang sugurin sa kanilang tahanan. Wika ni Tonton. Sumang-ayon naman ang pinsang si Damian. Nakisama na din ang mga kaibigan nito. Ito pala ang laman ng isipan ni Tio Ariel. Kaya pagsapit ng gabi, kaagad silang nagtipon ng mga kagamitan na pwedeng gamitin panlaban sa mga aswang. Kagaya ng sibat na gawa sa bagakay, mga tulos na mula sa sanga ng puno. Pinaliwanag ng binata ang pinsalang naidulot niya sa nilalang nang hampasin niya ito ng buntot ng pagi. At bilang mangingisda din ang pinsan at mga kaibigan nito, kanya-kanya silang kuha ng buntot ng pagi. Inipon ito sa kani-kanilang tahanan. Nang matipon nilang lahat ang kanilang kailangan, kaagad na din silang lumakad papunta sa bahay ni Aling Tinay. Nagulat ang mga tao sa kanilang barangay nang makita ang mga kabataang may dalang sulo, may mga sibat at merong ding buntot ng pagi. Dahil sa pagtataka, sumunod ang ilan sa kanila papunta sa bahay ng aswang at pagkarating nila doon, nakita nilang nakaupo sa atangan ng bahay nito ang isang lalaki at ayon kay Tio Ariel, anak ito ni Aling Tinay. Nakatitig ng masama sa kanila at biglang tumayo. Naglakad papalapit sa mga taong bayang nagtipon sa harap ng kanilang tahanan. Anong ginagawa niyo dito? Lahat kayo, bakit kayo nasa bakuran namin? Bakit kayo may mga dalang sulo? Wika ni Osting. Kaagad namang sumigaw si Damian bilang tugon. Huwag ka nang magmangmangan pa, Osting! Ilabas mo ang nanay mo! Mga walang hiyang aswang kayo! Wika ni Damian. Subalit biglang kumunot ang noo ni Osting na parang walang nalalaman. Teka, anong ibig mong sabihin, Damian? Mag-iingat ka sa mga bintang mo. Baka ipakulong ko kayo dahil sa pagsugod niyo sa tahanan ko. Tugon ni Osting. Ngunit nagmatigas si Damian. Akmang susugurin na sana niya ang taon nang bigla siyang awatin ni Tonton. Sandali lang, insan. Osting, sinalakay kami ng tiyuhin ko nung nakaraang linggo habang nag-iilaw kami sa ilog. Positibong nakilala ni Tio Ariel ang nanay mo. Kaya hanggat maaari, makipagtulungan ka at umamin sa mga naganap.
Wika ni Tonton. Ngunit nagalit si Osting at kumuha ng itak sa loob ng kanilang tahanan. Maya-maya pa ay narinig ni Tonton na tila may nagsasagutan sa loob ng bahay. Nagkandahulog-hulog ang mga gamit doon. Kaya dito na sila nagpasya na pasukin ang bahay. Ngunit ang sinabi ni Tonton, mag-isa lang siyang papasok doon sa loob. Pagkarating niya sa pintuan, nakita niya ang isang matandang babae na pinipigilan si Osting. Nakatalikod sa kanya ang matandang babae. Ngunit nakilala niya ito. Wala din ang tabak ng paging itinarak niya sa likuran. Sandali lang, Osting, huminahon ka. Patawarin mo kami. Maaaring nagkamali kami ng napagbintangan. 2 beses na akong sinugod ng nilalang sa bahay namin. Kaya hindi mo din ako masisisi. Pasensya na sa inyo. Wika ni Tonton at kaagad namang huminahon si Osting at kinausap ng maayos si Tonton. Pare, hindi aswang ang nanay ko. May sakit siya at nakaratay lang sa higaan. Kaya hindi ako maniniwala na tatambangan niya kayo sa ilog. Wika ni Osting. Laking gulat ni Tonton nang sabihin ni Osting ang dahilan ng pagkakasakit ng nanay niya. Ayon sa binata, may ginamot siyang niyanggaw ng isang aswang at dahil sa napakalakas ng nilalang, napinsala nito ng rebuelta ang nanay ng binata. Kilalang manggagamot kasi si Aling Tinay sa lugar, kaya naman imposibleng maging aswang ito. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa ng pananalakay sa inyo, Mang Ariel. Nay, dito po muna kayo. Kailangan ng tuldukan ng ginagawa ng mga impaktong yon. Wika ni Osting. Pinangunahan niya ang muling pagmarcha ng mga tao papunta sa totoong bahay ng mga aswang. Habang nasa daanan, pinaliwanag niya kay Tonton na ilang beses na din siyang sinubukang sugurin ng mga nilalang. Ngunit palagi siyang pinipigil ng kanyang ina sa kadahilan ng nag-iisa lang siya at kulang siya sa kaalaman at sandata. At dahil sa pagkakataong ito, nagkaroon ng kumpiyansa ang kanyang ina na magagawa nilang talunin ang elemento. Pagdating nila sa mismong tahanan ng aswang, medyo nasa dulo ito ng ilog at sakop na ng kabilang barangay. Kaagad na napatakip ng ilong ang mga kasamahan nila dahil sa nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na laman ng tao. Napansin nilang walang tao sa loob ng kubo, kaya napagpasyahan nilang pasukin ang tahanan. Laking gulat nila nang buksan ang pintuan dahil 2 patay na katawan ng tao ang nakita nila. Isang matandang babae na nakadapa sa sahig at isang lalaking halos kasing edad ni Tio Ariel, nakaupo naman sa sulok ng silid. Inilawan nila ang mga bangkay at dito nakita ni Tonton ang mga latay sa braso at dibdib ng lalaki. Ito yung aswang na sumalakay sa tahanan nila at mas lalong nakumpirma ang hinala nang makita niya ang tabak ng buntot ng pagi na nakabaon sa likod ng patay na katawan ng matandang babae. Nang malaman nilang patay na ang mga ito, kaagad nilang sinunog ang kubo. Nakahinga din ng maluwag si Tonton at ang iba pa dahil napatunayan nilang totoo ang mga aswang. Isinalaysay din sa kanya ni Osting ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. Ang buntot at tabak ng pagi ay lason sa mga elementong kagaya ng aswang. Kaunting dampi lang nito sa balat nila, maaari nila itong ikamatay. Sa kasalukuyan, pangingisda pa din ang ikinabubuhay ni Tonton. Lagi niyang babaunin ang mga naranasan niya nang minsang makapatay ng aswang gamit ng buntot at tabak ng pagi. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat. Paalam.